Hello, good morning, blessedness. Ganito ginagawa ko. Bago ko lumabas sa kwartong to, ito yung pintuan. Ayan yung pintuan. Nagpe-pray muna ako and then may nagpa-flash sa aking Bible apps na ayan, na verse. Nababasahin lang natin at i-share ko po sa inyo. Ang sabi dito, ito sa Isaiah 40, ginagawa ko, Isaiah 40:29. Ang ginagawa ko, binabasa ko na rin yung 28 and 30 onwards para mas makarelate ako sa salita niya sa araw na ito na binibigay niya as a tools and wisdom for the day, diba? Ang sabi lang dito, sa 29 muna, sabi niya ganon, Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Sabing ganon. Pero kung babasahin natin yung 28 onwards, sabi dito, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God and creator of the ends of the earth, and He will grow tired. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength, and they will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk not be faint. Di ba mas maganda? So, kung tatagalugin naman natin siya, ang sabi dito, hingi na lang tayo ng wisdom sa Lord. Do you not know, have you not heard? Ibig sabihin, hindi nyo ba alam o hindi nyo pa ba naririnig, sabi ng ganon. The Lord is the everlasting God, the creator of the end of the earth. Siya daw yung everlasting God. Siya daw yung may gawa ng end of the earth, yung dulo, yung pinakadulo, pinakahangganan ng Panginoon, ay pinakahangganan ng mundong ito. Dahil kasi even the scientists hindi nila alam kung hanggang saan ang deep o hanggang saan ang katapusan. No one knows, di ba? Even kung sino man ang pinakamatalino na Poncio Pilato, walang nakakaarok ng katulad ng kapangyarihan at wisdom at talino ng Panginoon because He is our Creator. Malinaw na He is Almighty and He is infinite and more powerful, di ba? He is the beginning and the end, and He is infinite. Wala siyang dulo, di ba? Walang katapusan. Kaya siya lang ang nakakaalam ng lahat. He is all-knowing nga, di ba? Omniscient and omnipotent, ganyan. And His understanding, no one can fathom. Yun ang sinasabi ko, walang makakapantay because we are created and He is our creator. So, He is unlimited and we are limited, di ba? He will give strength and He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Hindi daw siya napapagod o hindi naman ay walang ibang pwedeng makaarok, sabing ganon. At hindi siya napapagod o hindi siya tatapa o hindi man siya nalulugmok, di ba? Kasi nga He is God. And He gives strength to the weary, increase the power of the weak, di ba? Ito sa mga naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya, ibabalik niya daw yung nawala mong lakas, di ba? Sa paanong paraan kapag ikaw ay bibigyan Kanya nakapahinga, pag nakapahinga ka, di ba? Kahit mga scientists, based on them, di ba? Kapag tayo ay natutulog, nare-restore ang ating mga nasisirang mga tissue, di ba? Kaya same as God, bibigyan Kanya ng di ba? Come to me who are weary and burdened, I will give you rest, di ba? Sabi niya ganon. Sa bilang pag bibigyan Kanya ng kapanginahan, i-restore niya yung strength
strength at hindi ka na mapapagod. Hindi ka na malulugmok, ganyan. At i-increase niya yung power at saka yung weakness mo. Yung mga ganon. I-increase niya yun, itataas niya yun, ibabalik niya. Ibig sabihin, He is the God of restorer. I-restore niyang lahat. Even the youth grow tired and weary, and the young men stumble and fall. Kahit daw kahit daw yung mga bata, mga kabataan daw, ay sila man daw ay napapagod, nagkakaroon sila ng kapaguran, at sila ay nanghihina, di ba? At yung mga kabataang mga lalaki daw, sila daw ay nagkakamali, na-stumble, tapos sila daw ay bumabagsak. But those who hope in the Lord will renew their strength. Sa lahat ng mga tao daw na ang kanilang pag-asa ay inilalagay nila sa Panginoon Diyos, which is Jesus Christ, na inaccept mo siya at naniniwala kang siya ang iyong Lord and Savior and nothing else, ibabalik niya sa iyo, at ang hope mo daw ay nasa Kanya, ibabalik niya at i-renew niya, di ba? I-renew niya ang iyong kalakasan na nawala. They will soar on wings like eagle. Daw, they will run, not go weary, and they will walk and not be faint, di ba? Parang ito yun kasi ang illustration, ginawang illustration is eagle. Kasi ang eagle kasi, i-search nyo yun, kapag kayong merong, nagpapalit sila ng kanilang feathers, o merong baglang labanan yon by spreading their wings, at lilipad lang sila mataas above the sky, above the cloud. At lang sila, mag-steady lang silang ganon. They can conquer that. Ganong kalakas ang eagle. Ganun, para kaya nga ginagawa siyang example lagi sa church. Dahil kasi nga, kapag ikaw ay napapagod, di ba, bibigyan ka ng kalakasan like an eagle, di ba, na kapag ikaw daw ay tumatakbo, lahat ng mga tao na nilalagay daw nila ang kanilang pag-asa sa Diyos, kay Jesus Christ, kahit na daw sila ay tumakbo, hindi daw sila mapapagod. Diba? Sabi, they will run, not go weary, and they will walk, not be faint. Diba? Kahit na sila tumakbo, maglakad man sila ng maglakad ng ilang kilometro, hindi sila madadapa. Yun lang, sana may napulot kayong inspiration and tools for the day para magamit pagdadaanan o sa inyong mga pinagdadaanan, o sana kayo ay na-encourage sa word of the day na ibinigay sa atin ng Bible app. Itong version na ito ay NLT. Kaya maraming salamat. God bless everyone. Let's prepare our breakfast. Thank you and good morning.